Mga Marites! Live na naman po tayo ngayong Huwebes dahil at January pa, siyang anniversary month at celebration ng 102K na tayo. Bago chikahan at intrigahan, pati muna ako, good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean Junardo. At ang lumulubog sa upuang unbettable professor, ang Vietnam. Lumulubog ako talaga. At ang inyong PhD, Rose Garcia. Na ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Happy anniversary pa rin. Bilang month-long ito na feeling namin may extend. Oh, di ba? From? Pasalamatan nyo na muna. Year long na. Oh, go. Ay, ang taray, panindigan yan, ha? Correct. Oh, Ambet, sino yung mga ano mo, hanash? Ano hanash ko? Hindi, yung mga papasalamatan mo. Ayan, kayo. Ayan. Ito hindi ako yung sino ba to? itong bakery. No. Si Bambi. Obvious na kamuning bakery to, oh. Hindi. Hindi Ay, yan. baba. Bakery. This is from Colorete Clothing. Ate Tabelo, thank you so much from Colorete. This is from Bethlehem. Bethlehem, and Bambi Puentes. Oh, and oh. 12. Oh, oh. Sorry. And of course, Wilson Lee Flores ng Kamuning Bakery. bakery. Favorite. Ng pansit, pandital na Pantan, no? Yes. Ang kanilang cake. Yan. So, Pero thank you po masarap sa lahat ito. na nagpadala sa masarap amin yan. ngayon. Yema cake to, di ba? Yema ba? Hindi Yeah, ko lang. that's Shells, yes. Oo. Bongga, I love Yema. it. Thank you Sarap. naman. Oo, sa inyong lahat. At syempre, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating mga weekly episodes. At syempre, yung iba pa natin mga showbiz-related content. Talaga. Bongga, diba? I love it. Oo. Ayun na. Galing, Oo. Busy, Medyo busy malakas ka. yung override. Oh. Anyway. Ayaw mo talaga kumanta, ha? Ay, hindi talaga. Dahil dyan. Dahil dyan. Teka lang, wait. Pwede, as usual, pwede pa rin pong kumain kayo dyan habang nag-host. Anong gusto mo, June? Bago ka magsimula. Gusto mo ng pandesal. Sarap pa Yung naman natin ng pansit sana. pansit. Oo. O, di pansit. Go. Mamaya na. Mag-report muna kayo ng Hindi, sino ba una? Ako. Si Prof naman eh. Oh, ito na Ano ba? Ito na po, Mama Tess, ang isang linggong Chismis! Naghahanap ako kasi, no ba? Ano may nahanap mo? Ito, Coco Martin. Oh. Hinimatay sa Sinulog Festival. And Yes! winelcome naman niya si Lolong. Pagka nung mahimasmasan siya. Okay, Pag ano, pagkamalay, hindi niya naisip si Lolo. Maraming salamat sa ating kaibigan direktor na at kakalasi natin sa UP na si Direk Malu Sevilla kasi Direk Malu. buong grupo nila sa Batang Quiapo naki-join sila doon sa Sinulog Festival at siya ang naging kausap natin regarding doon sa nangyari nga ng parada sa Sinulog. Ang init, sobrang dami raw ng tao, tapos talaga sisigaw ang tanggol ng Batang Quiapo, yung karakter ni Coco. Oo. Tapos, hinimatay ang lolo mo! Totoo yan? Sa sobrang... Oo! Hindi, akala ko baka joke lang. Hindi, doon mismo yan. Immediately after, hinimatay. Kasi nga, siguro sobrang mainit. init. Tapos medyo kinagalitan yata ng konti yung yung parang mga handler kasi parang hindi daw namomonitor kung ano na ba yung situation. Na alam naman na daw may ganito, ganyan. Kasi parang, although si Coco, parang siyempre wala, part ng trabaho niya yun eh. Pero, halatang-halata na nag-worry daw si Julia Montes. Ang worried ba? Oo, siyempre. Na Siyempre mayat-maya daw panay ang tawag, panay ang tanong kung ano na nangyari. Pero agad-agad naman, nabigyan naman ng paunang lunas. Oh, yun, di ba? So, Taray ng paunang lunas. And regarding dun nga sa siyempre napag-usapan dahil nag-umeri na yung lolong nung Monday. Yeah. Di ba? Na tinapatan na naman ang kanyang Batang Quiapo. Sabi lang niya, welcome. Welcome sa telebisyon. Kasi iba naman daw yung audience nung Batang Quiapo, iba naman daw yung audience nung sa Lolong. Di ba? Bilang si Lolong ay talaga namang may napatunayan na minsan nagtapatan na sila dati. Pero sabi lang niya, welcome. Masaya para sa lahat. Diba? Yun lang. Okay. Diba? Bongga. Ito naman. Ito mga Marites, Andrea Brillantes, inabutan ng motel car ng fan
habang nasa motorcade sa Sinulog Festival. Same, Sinulog Festival Mr. din Fon yan. ba naman yung Sinulog niya? Correct. O, di syempre nga, dinumog nga ng mga artista ang Sinulog. Yearly naman yan. At meron talaga silang motorcade. So, eto nga, merong pag-motorcade, ito si Andrea Brillantes. Tapos may sumisigaw na fan na parang may... Male fan. Oo, na inaabot yung parang card. Na syempre naman, nakita ni Andrea, Kinuha naman. Kinuha naman niya. Tapos ayun, nakikita sa video, sa photo, na tinitignan binasa niya kung ano yung card. Yung pala, card ng isang Mote, mot-mot. oo. Tapos, maya-maya, napasigaw si, ayan, nakita niyo naman, Oo. napasigaw si Andrea na, hoy! Oo. Sabi niya, ganon. Bato, sabay bato pabalik. Sabay bato pabalik. Baka si Diego nagbigay nun. Si Diego. Oo, alam mo Nakakatawa. Pero ang ganda ng Makablight reaction siya naman niya, in fairness sa Yung kanya. katabi ni Andrea, si Maring Gidget. Oo, Gidget. Talagang hindi mo alam, Mars. Yung ano. Hiningi mo na lang yung ano. Nag-ano na lang kayo ni paring Edward. Baka ano yun, di ba Total, usually... nag-birthday din pala si Edward de la Cuesta this week lang din. Happy birthday. So, hindi natin alam kung discount card ba yon o promo card, pero confirm na isang mot-mot. Actually, hotel naman ang tawag sa kanya. Sogo, di ba? Oo. Actually, hotel naman ang tawag sa kanya. Pero, Masarap naman sa Sogo, ha? Di ka pa ba nakapasok? hindi pa. Grabe naman to. Ayun lang. So, masaya lang. At least, tawag dito si Andrea, ano naman siya, yung Game naman sport siya sa mga naman. ganyan. Although yung male fan, tinawag siyang impertinente nung netizen. Kasi Bakit? sabi nga nung iba, parang form of sexual harassment nga daw yung kumbaga. Kasi di ba, Hindi, alam mo na. wala naman. So, hindi, ang importante, binigay lang naman, hindi naman hinawakan or hindi naman. Hindi, pero siyempre, parang ang implication, inaaya ka ba or what? Pwede naman niya gamitin sa iba. Pwede naman niya gamitin sa iba. Anyway, just fun lang. Wala tayong magagawa. Kaaya-aya naman si Andrea, di ba? Pero at least aware si Andrea, di ba, sa ganung... Tanong niyo pa naman kung kani-kanino. Grabe yung kung kani-kanino. Di ba, marami kang magtatanungan. Siyempre, di ba? Sabi mo eh. Kaya mo na siya. Ito. Nasa edad na siya. Di, ang bongga kay Andre, yung sabi niya na kaya daw sa siguro binigyan ng magandang fest or maganda. Kaya siya maganda dahil sabi ni Lord, napakaraming pagdadaanan ng batang ko. Kumbaga yun Parang kinompliment na lang sa beauty yun yung bonus niya sa buhay. At least maganda siyang humag-handle ngayon ng mga ganyan. At least marami talaga siyang pinagdaanan. At dumaan na siya. At maraming... Saan siya nagdaan? Marami! Ito talaga? So talaga po. One way, two way. Ay! Bakit? Di ba daan ay one way o two way? Ikaw may mga ano ka kasi. May Double meaning mga ka undertone kasi. eng ka. May Ayun mga na si Andrea. subtext. Nanahimik na siya. Oo. Si Andrea. Hindi pa, yan po eh. Di ba? Tapos na siya. Wala na. Inalis na. Dito tayo kay Fiang. Sino yan? Ay, sorry. Ay, maganda yan. Sige. Nabas dahil di kilala si Pops Fernandez. At kung paano makipag-interact sa mga icons. PhD. Yes, napanood ko nga to sa ASAP. Kasi syempre, di ba, may concert si Martin at si Pop ngayong February. So, napag-uusapan. So, parang it turned out, parang hindi aware o hindi familiar itong si Fiang. Kaya, the concert queen lang naman, Pops Fernandez. Napatanong tuloy ako sa ibang mga bager. Kailan ba si Pops? O naman, kasi di ba baka mamaya naman yung generation nga nila, baka nga hindi na nila talaga kilala si Pops. So, let's give her the benefit of the doubt. Pero kaya na naman na ibang mga bagets na mas bagets pa nga sa kanya. Bakit yan? In-interview ba niya? Hindi. Parang gano'n. Parang hindi. Podcast parang yan. segment. Sa ano. Napanood ko yun eh. Ando si Ogie, si Martin. Tapos At may naging dalawa- kapansin-pansin sa mga, sino to, yung mga ibang mga nandun, parang feeling nila, pati ng mga viewers na mukhang parang hindi daw nagustuhan din ni Martin. Totoo. Kaya napahirit si Martin ng parang, where did you find this girl? Oh, where did you get this girl? Where did you parang gano'n, parang, sorry. kumbaga, maybe it's a joke, pero, we don't know, baka half-meant joke, pero knowing them,
pagka maging issue yan, di syempre sabihin, no, it's just a joke or something. Pero gano'n na naging reaksyon ni Martin na parang, where did you find this girl? Yung tama naman din yung reaction ni Martin kasi the mere fact na hindi niya kilala yung guest niya o kung part siya ng podcast, tama naman yung sabihin ni Martin na where did you get this girl? Actually, nung napanood ko rin yan, tawa kasi nagpi-feed si Ogie dun sa kay Fiang. Si Fiang, by the way po, siya yung grand winner ng katatapos lang na PBB Gen 11. Na sobrang mayaman, na chuchu-chuchu at nagte-trending lagi. Tapos may dalawa siyang kasamang co-host dun sa podcast na yon. So sila ang host? Sila, kasi ini-interview nila yung mga galing sa ASAP. Since si Ogie yung producer, nandun si Paps. Actually, si Paps hahanga mo kasi hindi lang siya umiimitawa lang siya ng tao. Tapos yung Fiang may mga pa-emote pa siyang, kasi ganito na yung level Ito na yung level ni Martin, ganyan. Tapos si Martin, really? You don't know kung sino si Pops Fernandez? Tapos sabi pa ni Ogie, Concert naman. King and Queen, di mo kilala. Tapos sinabi naman talaga niya, ini-eklay niyang Dapat lang, halimbawa kung may interviewin naman kayo, mag-research. alamin nyo, tanungin nyo, pwede nyo tanungin yung writer nyo, tanungin nyo kung sino ba tong sasalang dito. Kasi syempre, ipagpalagay na natin sobra ka pang bata, tapos hindi mo talaga kilala. Pero it's your responsibility kung sino yung i-guess mo. True. Tanungin mo, pwede mong tanungin, writer. Yeah. At may phone ka. I-google mo agad. Para naman, respeto naman din dun sa mga tao na. Hindi, sinasabi daw kasi na itong si Fiang, parang what you see is what you get, o napaka-natural, napaka-totoo. So, sometimes then, hindi natin nalalaman yung boundary ng pagiging totoo, pagiging, dapat. Pagiging zhonga-zhonga. Pero kasi ako lang yan, respeto lang po yan sa mga tao katulad na ng mga nakakasama yun sa showbiz na ang tagal na sa showbiz at marami nang napatunayan. Yeah. So, Actually, may nakagalitan nga dun sa production na yon. Naisulat ko nga yung kahapon na parang may napagsabihan dahil parang hindi nga na-orient properly itong si Fiang. Dahil si Fiang, Probably, lagi oo, nagti-trending diba? daw yan. Hindi rin naman natin kilala kasi, Hindi diba? ko rin kilala yan. Siya yung PBB winner. Kaya yan ba nga. yung PBB grand Hindi, wait. winner. Yan ba yung dati sa poster ni Regine? Hindi. Na mas binigyan ng Yeah. Siya yun. kesa nung kay Regine. Ngayon naman si Oo. Kasi ganun nga siya kasi feeling nila pag pumasok na sa bahay ni Kuya, naging grand winner ka na, super popular ka na. talaga. Ang nakakaloka, yung dalawang co-host niyang male, hindi man lang siya sinagip. Wala man lang, alam mo yun, hindi man lang sinalo na nasa ganung situation na sila. Yun na. Pero kahit gaano kasikat, diba? Respeto po kahit gaano po kayo kasikat. Respeto po sa mga nako. nauna. May sarili silang community. Basta, dito na lang ako sa cookie ni Rian Ramos. Anong cookie yan? Bongga ni Rian, ang sexy. Pwede nang tikman ng public. Wow! At actually sa kanyang IG, day 1 lang, sold out na ang kanyang Bass Cookie. Yun ang pangalan ng cookie niya. Ang sexy naman na nagbibenta ng cookie. Ano yung 5 years ago niyan? 5 years ago pa yan, obsession niya na talagang makaproduce ng chocolate dip cookie. Na binibenta niya? Ngayon siya nakakuha ng perfect blend na nagustuhan niya. Kaya binebenta niya na, nabenta, sold out na raw yung malakas ang order nung day 1 niya. Kasi nung isang araw lang yata day 1 yan, kaya nagpapasalamat siya. Yan, Bass Cookie. Diba? Cookie ni Rian. Actually, sold out na yung first day na. Diba? Tapos nag-sell din siya ng parang pinaka-doll lang. Pero may instruction doon kung paano nyo siguro i-bake or parang romat, parang medyo may doll. pagkaroon. Kung ganyan naman ang nagbe-bake ng cookies. Ano yan? 5 years ago pa yung Yes, niya yung yan. picture na yan. Pinakita habang nagbe-bake. Itong picture na to, mukhang ang sarap ng cookie ni Rian. Correct. Diba? Kung 5 years ago ganyan siya mag-bake, ano pa ngayon? Diba? Diba yung talaga yung bikini bottom, tapos bandana lang yung pangitas niya, diba? Mr. Poo, what do you feel? Ay, What alam do nyo you naman. Alam nyo naman. Type ko yung mga ganyan. Charot lang. Ayoko na Tapos kumain. Ganyan ka talagang ganyan. yung mga lalaki rito, si Arden, si Diego, tsaka si... Ayaw nilang maniwala. Naku, si Diego, hindi mahilig sa maganda yan. Ay, ano ba? Talaga? Oo, naku, nalaman ko kung number sino one. type. Si Blight ang type niya. Hindi. Sino? Basta, no comment. Ah, grabe, mamaya na lang. Blind item na yan. Ano? Sana tayo.
Yan. Sarah Geronimo Gonicelli, buntis na nga ba? At na-postpone na concert nila ni Bambo sa LA. Tuloy pa ba? Yes, Prof? Yes, muli na namang lumutang ang balita kasi 'di ba galing sila sa Italy, galing sila sa pamamasyal, tapos biglang may mga nararamdaman di umanong ganito, bla bla. Kumalat na naman yung chika na buntis, baka kada buntis na si Sarah. Siyempre tagal na natin iniintayan, diba? Kaya lang, yung nakaschedule nilang concert ni Bamboo sa LA dahil sa wildfire, parang na-reschedule. Although, matutuloy yung March 2 nila. Sabi sa, Pachanga, Pachenga, whatever. Matutuloy daw po yung March 2, kaya lang, hindi pa nakaklaro yung mga tickets. Sinabi sa atin nung isa sa mga organizer na parang yung ticket, yung postpone nung LA, dyan, parang tawag doon, pwedeng ititanggapin. Diba? Pero yun nga, speaking of the buntis issue, wala na akong makikitang masama kung talagang buntis na nga ba. Baka yan na lang ang iniintay natin. Kasi naglabas ng picture recently si Eric Santos, yung kanilang reunion ng OG, the mga champions. Correct. Na sina Rachel Ango, Sarah Geronimo. Although Christian nakarating Bautista. lang ay silang dalawa, yung mga pairs na to. Wala sila Christian, wala si Mark Bautista dun sa base sa pictures na pinost ni Eric. So sabi nga nakakatuwa lang yung caption ni Eric na this time hindi nila pinag-usapan yung career or anything or show, kung hindi ang kanilang mga personal na life in buhay, general at ang kanilang mga pain, physical pain. Kaya kumbaga, meaning tumatanda na. Parang ganyan. Pero nakakatuwa lang, 22 years na rin pala since nag-start yung kanilang grupo, di ba? Yeah. Na mga, ako, itong grupo na to, ang isa sa talagang proud ako kasi talagang dito yung group nila yung nakapag-produce talaga tayo ng, hindi lang dito, kundi world class talaga nakilala. Yan. With Rachel Ango na nga lang, di ba? Sumikat lahat. Tapos doon nakita kasi yung si Sarah, parang medyo bilugan. So, marami nag-assume na, buntis na ba? Kasi everyone is really expecting, looking forward na ma-preggy na si Sarah. Actually, kaya ako nag-scroll. Anak ko, medyo bilugan ng konti. Si Sarah. Pero ang Rachel Ango, ayan Hindi, kasi si Rachel Ann, baka ni... in-screen, ni-repost. Ni-repost na lang. Napanood ko naman yung interview nyo kay Kuya Boy Abunda, pinag-uusapan nga yan. Tapos, pero tingin ko hindi pa to preggy. Kasi di ba si Mateo, si Sarah kailan lang galing abroad Italy. Sa Italy nga. Pag makikita mo sila talaga, lagi silang nagra-run, tumatakbo. So kung buntis siya, di naman siguro takbo-takbo pa si Sarah. Yun lang. At anyway, ang saya lang silang tingnan. Ito yung picture nilang tatlo. Kaya nga sabi natin kung buntis, hindi naman natin, bongga naman, di ba? Tsaka ang tagal na natin iniintay yan, lalo na ni Mami Divine. Correct. Tumatanda na tayo. Divine talaga tayo. Sure ka ba? Oo naman. Ikaw talaga. Hindi ba ako natuwa? Sure ka? Natuwa ako doon sa photo nilang tatlo. Kasi parang isipin mo magkakakompetensya sila, di ba? Pero magkakaibigan sila ng bongga. Pero tama ka. Sabi natin, yung mga original champions, lahat talaga sila walang tapon. Lahat sila sumikat. What do they have in common? Lahat sila magagaling Parang kumanta. sila magaling kumanta. They're all singers. I'll drink to that. May laman to alam mo? Mas may laman. Pero alam niyo, kung magaling kayo magbasa ng caption, may mapapansin kayo sa caption. Ano nakalagay? Ay, hindi na ako para magsabi. Kayo na yan. Nauna ko rin yun Nabasa ko. Napansin ko, ay, bakit diba? Caption ni kaninong ito nag-original na nagsulat niya. Eric. Si Eric ba nagsulat nito? Sa IG. Diba parang... Anyway. Okay, next. Binabasa ko tuloy. Sige, basahin mo nga caption. Mga Marites, Mabel Gaspi at Ashley Ortega, dumaraming mga sightings na sila na nga PhD. Yes. Nakita rin sa sinulog yan, ha? Aminin na natin. Sa mga nagkiklaim na para sa kanilang galing. It all started here through blind item. Hindi nyo mahulaan. Kung sino-sino mga hinuhulaan nyo. Naka-part 2 na tayo ng blind item dyan. Na galing sa breakup, mukhang boto ang nanay sa bagong jowaers, ganyan. So, ang una, medyo hindi pang ganun kagaling ang ating mga Yes, hindi ba?
online police. Bakit? Nagsama na sila sa Japan. Nagkasama na sila sa Japan. Kailan Pero niya syempre, PhD? Kailan nag-Japan? Nag-Japan sila last year, mga December. Pero syempre, hindi sila nag-post na magkasama. Okay. Pero kung medyo, alam iba kasi magagaling sa ganyan makikita nyo na ay, parehong nasa Japan. 1+1. May mga places na halos pareho. Oo. So, pero prior to that kasi, may nakapag-chika na nga sa atin na, mukhang ang Mavi ay nakamove on na talaga ng bongga-bongga from Kailin at meron na siyang bagong inspirasyon. Sige. At si Ashley din naman, who also came from breakup, pero mukhang matagal na rin naman yata. Kasi ang dating boyfriend ni Ashley ay yung mayor ng Lucena ba? Not sure, baka mali tayo. Basta mayor, ang alam ko, mayor yung dating niyang boyfriend. Then, si Alcala? Si Mark Alcala, yun. Lucena. Yun. Pero matagal na yatang break Yes. So, wala namang masama with Mavi and Ashley. Pero hindi sila showy pa talaga. Hindi pa nila talaga sana ina-out. Kaya lang, syempre, alam mo naman, dito pa ba naman? Mabilis. With all the social media. So, may nakakita ngayon magka-holding hand. Oo, sa sinulog yan. Hindi ko sure kung sinulog talaga to or ibang may pinuntahan sila. Or something. Basta may nakakita sa kanila. So, yun na. So, hindi pa rin naman nagkakalita both Mavi and Kailin tuloy, Ashley. Pero from what I heard, parang happy both parties. Parang pati si Mina, parang okay sa kanya si Ashley, gano'n. Pati naman yung mga iba rin na sa circle or mga nakakakilala sa kanila, happy for the both of them. Bongga. Okay, bahuyan si Ashley tsaka si Isabel Of Ortega. course. Si Isabel Ortega po ang rumored girlfriend naman ni Miguel Tan Felix. Ito yung sa ice skating niya, magaling sa ice skating, di ba? Pero na-outshine na niya yon dahil sa pulang araw bilang si sister. Or Ganda niya dun yung Sister Manuela. Sister Manuela. Tama ba ako? Correct. Sister Manuela, yun. Bongga. May paalala lamang po tayo, natatandaan ninyo, nagkaroon tayo ng Marites Awards. Yes. So, kailangan nyo lamang pong mag-mensahe sa ating Facebook, yung mga nanalo po. Ito po yung mga pangalan ng mga nanalo. Si Gigi Soriano Cecilia, Rodriguez Alma Forte Eves, Drop. Iba pala ang Iba kasi hindi dikit-dikit to. Sige, ayan. Irene M. Lorna. Anselmo. Iba yan si Boy. Ayusin mo nga muna yung prompter para mabasa. Ayan na, ulit. Ayan na, uulitin ko. Ayan na. Gigi Soriano. Correct. Cecilia Rodriguez. Correct. Alma Forte Eavesdrop. Correct. Irene M. Yes. Lorna Anselmo. Yun. At Vertido Siblings. Yun. Kailangan niyo pong magmensahe sa Facebook para po mabigyan kayo ng instruction ng ating Marites University staff para kung ano po ang inyong gagawin. Dahil meron pong special na regalo para po sa inyo. Talaga. Bongga, love it. Okay, ito. Tuloy-tuloy tayo. Dennis Trillo, ibinala na kapareha ni Jenny Mercado sa unang TV series sa GMA ngayong 2025. Si Dennis po, dahil nga pumirman na muli ng kontrata si Jenny sa GMA, ang una niyang series ay si Dennis ang kapareha na kanyang asawa. So walang kawala si Jen. Diba? Ang title ng series ay Sanggang Dikit. Yun. Diba? At nilabas na po yung cast dyan. Hindi ko lang makakita. Saan yung Sorry Legaspi, Alan Nova Dizon, Padilla, Nova Villa, Nova Padilla. Hindi ko na alam yung iba. Diba? Lalo yung mga bata, hindi ko masyadong kilala. At siguro yung GMA Pictures din na magre-release ng movie nila na Everything About My Wife na Valentine's presentation ng producer nila. Creation yata, hindi ko alam. Creation yung producer ng movie. Everything Keme-Keme. Sorry, hindi ko ang title. Everything About My Wife. Na lumalabas na po yung teaser. Na naka 2 million plus na in one day. Congratulations naman. Si Direk Real Florido ang director niyan. Friend mo yun, di ba? Yes. I hope you don't mind. Hindi, naging writer namin dati sa GMA, yung director na ngayon. Hindi kailan mag-start yan?
Alin, ano yung, wala pang ano, basta this 2025, mga December 2025. Oh, baka maparatangan silang package deal. Di ba? Hindi, siguro para mas maganda siguro, para ayan, di ba? Total, best actor, the best actress rin naman si Jen, di ba? Correct. Oh, rom-com yun, eh, magaling. Di ba, adaptation ng Korean, di ba? Yes, di ba? Adaptation yun eh, adaptation. Di ba? Siya talaga ito, di ba? Korean. Yung movie, Oo. Kaya rin naman matagal naman na sila nung ano eh. Huling Nagkasama. ha. Ay, matagal na nga. Matagal na ba? Matagal na. Hindi pa yata mag-asawa. No. Mag-asawa na ba? Hindi sila, Nagsasama kaya nga na? sila nagkaroon ng relasyon dahil doon eh. May ginawa sila magkasama. Parang nga. Bongga. Hanapin na lang namin, baka yung mga fans sila. Alam magsabi. yan. Sabi na. Ito, Ay de las Alas. Nagsimula nang maglabas ng kwentong cheating laban sa dating asawa na si Gerald. Si Bayan. Yeah, eto na nga. Di ba kasi nung lumabas yung issue na hiwalay na nga siya sa kanyang asawa, hindi masyadong nagsalita si Miss Ai tungkol dun sa dahilan or tungkol sa may nahuli ba siya at kung ano-ano pa. Pero ngayon, bilang nahimasmasan na siya, parang eto na, nagsimula na. Ito hinahanap ko nga. Ayan. Ayan na pala. Ayan, ito ang sabi ni Miss Ai. Ayan, ang balita nga naman, kahit ako'y nananahimik ng bongga, take note, si Marites ay Pilipina. Tapos ito na, naglagay na ng mga date. Ito, hindi naman eksaktong date, pero buwan, March 2024. Jerry's Grill, si Mistress hilig pa yung ulo sa balikat ni cheater. Wow, Ganyan. sweet. June 24, malapit sa Jollibee. Malapit sa Fremont. Iba din malapit pa sa bahay namin ha. Holding hands si cheater at si mistress. Oh, sweet ulit. Lalakas ang loob. Yan, yan na, dire-diretso na. Oh, good. Puro Tapos, Philippine establishments at sa California. correct. Tapos meron niyang statement sa baba na parang may karma ang cheater. Something to that effect. Meron pa yun sa, parang siya caption na kinuha ni Miss Ai. Tapos yaan yung sinulat niya. At kahit hindi niya pinangalanan, doon sa mga comment ng netizen, natumbok eh. Ayan, no woman could love a cheater and not pay the price of it. Really? Yung iba, binavalidate yung pagiging cheater. Kasi ayun nga. So parang, di ba nga, dati nga doon sa interview niya kay Kuya Boy. Sir Boy ang sasabihin ko, Sir Boy Abunda. Parang siya, reserve siya. Tapos sinabi pa niya na hindi niya haharangin yung citizenship na hindi niya babawin yung green card. Oo, mga ganyan. So, tas parang pa siya, yung forgiving pa yung statement niya. Baka kasi dahil nga may mga ganyan nang lumabas. Iba na. Iba na usapan. Alam mo, tingin ko, baka recently na lang yan na-discover. Kaya nga. Yeah. Baka may nag-send sa kanya. True. Baka may nagpadala na, ito po, nung to. At may ganyan. resibong pinakita. Oo, baka gano'n. Baka yun na lang. Hindi, may tracker siya. Ngayon niya lang nakuha yung Hindi, baka Feeling ko talaga may nag-send May dyan nagano yan. from Oo. iba-iba na gano'n. Anyways, pero siguro sana nga wag nilang bawiin, hayaan na. Cheater is a cheater. Well, sana nga ako sa lahat ng cheater, totoong may kinahihinatnan. Ayan ko. May laman. Hindi, aminin na natin, may iba naman talaga din yung justify ang pagiging cheater. Kumain na lang tayo. Kasi ako. Kasi recess Ako hindi, yun yung napansin ko. Sometimes din kasi may mga na gustong supportahan kahit cheater. May iba naman. May mga kasala kilala ka ba or kaibigan ka na nag-cheat na? Celebrity na nga lang, ang dami eh. Hindi, yung personal na Hindi tayo sa personal, sa celebrity na lang. Kasi celebrity sila di ba? So, cheater, ganyan. Pero, hindi naman natin na i-generalize talaga eh. Hindi, tsaka may double standard talaga. Pag lalaki yung cheater, para mas forgiving. Yes. Pag babae, talagang sukdulan yung galit pag yung babae ang cheater. Lalo na pag Pilipina. Sa Pilipinas. Depende rin. Di ba? Pag lalaki, ngayon, mas nag-iba na rin yan. forgiving. Ewan ko. Oo, siguro pag trip nila talaga, supporta. Mahala kayo. Pagka hindi nila trip, di cancelled ka. Diba? Yung iba kasi laging sinasabi doon na, sinasabi yung kung saan ka maligaya, kung saan ka masaya. Wag daw. Wag naman. Ginagamit lagi yun na pangit diba? Yan ang nakakabit dyan sa mga ganyang situation eh. Totoo. Kung saan ka maligaya, go. Gaga. Kaya kung may mas marami ka nasasaktan, go. Hindi ka totoo maligaya pag may nasasaktan Correct. Hindi totoo yung kaligayahan eh. Anyway, bakit pa? Bakit talaga? Sino Si Ai ba delayed reaction daw? Parang delayed kasi. Oo. Pero alam mo,
pwedeng hindi siya delayed. Kasi proseso naman yan eh. Pwedeng nung naghiwalay sila, Wala pa siyang pinangahawakan. Oo, tapos parang, alam mo yun, pwedeng hindi pa nagsisink in. Ganun minsan yun. Tsaka hindi parang, Oo, hindi pa siya ayaw talaga niya mo- totally yung pain or yung ano. Kasi ano yan eh, may Hindi pa niya process siya. napoprocess, oo. So, nung siguro nandito siya sa, ito na nga, reality. Tapos may mga maaari nga, may mga May dumarating ebidensya pang na, mga oo. kung anik-anik na resibo. Baka nga may mga picture pa yan na pinadala sa Pwede kanya. rin. Or So- mga conversation sa mga chat, So di ba? baka yung pain, yung galit, baka ngayon pa lang siya Nag-uumpisa uli. lumalabas. Oo. Kaya baka bawiin nga yung green card. Kaki-ay-ay na yan. Oo. Aileen! Sabi nga ni Arnel Ignacio na best friend niya, huwag ka nang magpakitang umiiyak ka kasi nakakahiya. Gawin mo na lang yung dapat mong gustong gawin. Actually, ang una niyang ginawa, lagi siya nagpo-post sa mga exercise niya sa gym Oo na nga. ang sexy ni Miss Ai in fairness. Tapos, ang daming natutuwa. Tapos sabi niya, ayan ang dapat na ginagawa ng babaeng nasasaktan. Pero parang, remember ko yung unang interview niya kay Kuya Boy Boy, parang sabi niya wala naman third party, di ba? Yun na sinabi kasi Una, baka, kasi nga, tama kaya nga pa. siguro yung tsorya mo na Kaya baka baka ngayon lang may ngayon mga lang. naglalabasan kasi biglang naglabas siya sa Siguro. social media niya eh. Siguro ba wala sang prebang ano? Oo, Correct. wala pinangahawakan. Alam mo, mas mahirap kasi yun eh. Yung Oo, pag halimbawa, yung- nag-break, nabayaan nag-iwalay mo na na. kayo, okay na, kahit pa paano, sige na, kung talagang hindi tayo meant to be. Tapos pag medyo okay ka na, saka mo malalaman na, ay, may panloloko pala. Lalo't may Pala akong ebidensya niloloko. ng binapakita o binibigay. Eh, kasi hindi naman siya magsalita ng ganyan kung wala siyang pinangahawakan. Malamang naman. Ano to? Diba? Invento. Yun na. Nakapaka ngayon siya nahimasmasan. Sabi niya, ay, lalaban na ako. Pa-tweetams ako nung una, this is not me. Sabi niya. Actually, Di ba? Di ba parang, kasi yung subtle yung sagot niya. Baka nung Totoo. na-realize niya, hindi ako ito. Pero pili ko shock pa si noon, si Miss Oo, Ay. parang shock pa siya nun. Oh, sabi ni Tantan, Mr. Pro, bakit ang kinis mo? Ni pinapahid po ako. May iniinom siya. wala kayo iniinom. Donnie Pangilinan. Kinilig kay Bel Mariano sa Incognito. Prof? Yes! Na ano yung sa balita ngayon kasi nga lalabas na yung kanilang Actually, nasa online na eh. Ay, nasa Netflix na ito. nasa ibang platform pero mukhang magti-TV na yung kanilang How to Spot a Red Flag something. Kasi nga itong si Belle, sabi ko 'di ba, nung sa Incognito, mayroon siyang special role doon. Believe nga ako dito kay Belle. Kasi talagang pinaglakad siya sa gubat ng walang sapin sa paa, nakapaa lang siya. Kasi parang dito ginagampanan niya, anak siya ng isang Mahirap. para presidente ng ibang bansa na kinidnap ng mga achuchucho dito sa Philippines. Tapos pinaglalakad talaga siya ng Ay, naging guest natin yun, di Yes, ba? at kinulong siya sa kwadra kasama Dati hindi mga kilala baka, paboy. Hindi siya Ang galing kilala niya ha. Kaya siguro kinilig itong si Donnie dahil nakita niya Kaya yung muna ako, galing na galing at husay ni Belle sa mga gano'n na kahit special role lang siya. Yun na. Although may pinagsasamaan silang bago ngayon, yun nga, How to Spot a Red Flag. Ano na ba yan? Palabas na ba sa... Itong How to Spot? Oo. Natapos na yata, hindi natin alam. tapos na? Patapos na. Tapos kaya nilipat na sa sa Free Netflix? TV. Kapamilya Free TV? Network. Oo, sa TV na. Kina-cancel ko kasi yung... Kasi minsan, di ba, Sino may mga kinancel ganun. mo? Yung view. View akala. Kasi minsan may mga ganun Ang na dami ko na kasi nauuna kasing pinalalabas sa mga ibang platform. Muna. Yun. So kaya pinopromote nila ngayon. Pero itong si Belle, ang ganda ng role niya dito sa special participation siya. Kung mahuhuli na at kung masisave na siya nitong Team Incognito, abangan nyo yan. Yun lang. Grabe, tapos na pala yun sa view. Ang tingin ko, kasi ililipat na sa sa ABS eh. Hindi, minsan naman, ongoing Nauna. pa yan. Oo, nauna lang. Kasi magkakasabay-sabay na. May Incognito, may parang sinabayan nila yung Incognita, di ba? Batang Riles Negrita, Marwan. yun. Ano ba? Kasi natapos na yung Lavender Fields eh. Anyway, ano ba yan? Loka. Ano ba? Hi, Belle! Ano ba yung uli mong kinain at nagkagano ang Ito. emosyon mo? Ito naman, ito. Alam mo, matatamis naman itong mga pagkain. Hindi naman mataas ang energy. Dapat sweet. Oo, di ba? Masarap ito pag may kalamansi. Hindi ko My gosh. Bili ka sa baba. Ang dami. Bilihan ba ng kalamansi sa baba? Sa market pa. Layo. Ang sarap yan kahit wala kalamansi. Di ba Wilson Lee Florel? Oo, ngayon nag-hello nga siya. Thank you. Yeah. Thank you, Oo. Soki. Thank you, Wilson. Ayan hello.
Thank you, Lucrezia. At thank you naman kay Pebble Rain, nagpapulay, 25 real. Eto na po. Pebble Rain. Sa favorite ni Mr. Fu, Rupa May Quinto, ayaw mag-file ng divorce. Mr. Fu. Actually, favorite ko talaga siya. Ako rin, tayo naman. Oo, love Love ko yan. natin si Rufa May kasi nga, Siguro pag naging guest natin yung pwedeng dalawang dapat i-guess episode. natin siya. Ay, sobra. Riot. Riot talaga. Kasi si Rufa May Gine-get ko na nga. yan kung di pa nangyari yun. Hindi, kasi nga, kasi nga sa ulitin. kalagitnaan ng kanyang good luck. mga pinagdadaanan, Sparkle na yun, di ba? personal, Hindi, tsaka Sparkle na ba? sa kanyang karera dahil nga meron siyang merong kaso na naka-bail siya, ganyan. So, isa sa mga natanong sa kanya yung pinapalam ako tungkol sa pagpa-file ng divorce. Ang sabi niya, wala raw nagpa-file ng divorce sa kanila as of now. At siya daw, kung tatanungin kung mag-file siya ng divorce, hindi daw. Dahil daw, ang dami na rin na-file sa kanya na kaso. Bakit daw dadagdagan pa niya ng divorce? Correct. Imagine mo yung mga ganong sagot. Di ba? Maaaliw ka, natatawa ka kahit seryoso yung tanong. Pero totoo nga Pero naman. totoo naman, no? Tsaka, pero hindi niya sinabi talaga kung ano yung dahilan ng kanilang hidwaan o sigalot, ang lalim, ng kanyang asawa. Pero ang sabi niya, parang hindi naman daw ganong, well, sa kanya, base sa kanya, hindi naman daw ganong kalalim or ganong kalala yung naging conflict nila ng kanyang mister. Na si Trevor. Oo, kaya hindi daw siya mag-file ng Pero si divorce. Trevor, Pero si Trevor, kung makahanap, parang No, akala diba? mo Parang- naman. Pero alam niya, meron nagbe-message sa akin. I'm sure pag napanood niya to, nanonood siya na Marites eh. Nagbe-message siya sa akin. I think, siguro si sa fan of Rupa May or I don't know, kung kaibigan. Hindi ko lang masyadong ina-entertain kasi medyo pwedeng maging libelous kasi walang proof. Parang meron siyang sinasabi about Trevor na baka daw ginagawa kay Rupa. May mga binigay din siya sa akin, ilang pictures ni Rupa May na kaya lang mahirap eh. Siyempre. Mga ganon. Hindi natin maano. Pero sana wag naman kung totoo yun. Hindi, pero di ba nga si Trevor nga yung Gina G? Kaya nga eh. Dahil Gina G siya, di siya mag-file ng divorce. Kasi parang, di ba, dininay niya nga na hindi totoong na parang nagkakabalikan na sila. Dininay niya yun eh. Hindi daw totoo yun. Talaga daw ipupost daw yung Correct. hiwalayan. O anong hiwalayan to? By words lang? Eh kung ikaw ang gumastos. Ika nga. Pero syempre si Peachy o si Rufa May, ang concern din niya syempre yung anak niya. So, Kasi naiintindihan ko si Peachy. Kasi syempre gusto din niya talaga na buong pamilya na. Siguro sabi niya at my age, ang dami ko na din naman pinagdaanan. correct. Saka napakaano niyan sa kanyang baget, sa kanyang actually. Sarap ba? There was a time nga na nag-stop din si Rupa May mag-artista, di ba? Para nag-focus mabuntis talaga at siya nag-focus din siya sa Family. pag-alaga sa anak niya. Hindi, tsaka nung pagka-bail na pagka-bail sa kanya, tinanong siya kung ano una niyang gagawin. Ang una niya sinabi, puntahan ang anak Oo niya. naman. Syempre, kasi nasa nana US yan siya, ang nandito ang anak niya nun. Correct. Basta kahanga-hanga mga very inspiring ang pagtanggap niya at pagproseso ng mga bagay-bagay. Correct. Katama ka, ang dami nang naka-file, ayun ang nagdagdaga, tama na yan. Correct. Pero alam mo, nakikita ko ngayon si Rupa May, ang dami nakikipag-lunch, whatever, dinner, or ano man. Naku, Peachy mag-ingat ka rin. Baka hindi mo masabi, mamaya nagagamit ka na for mga political tuba na. Ay! Mega. You never know. But anyway, sana pumunta ka dito. Kasi naaliw sa kanya yung mga utaw, di ba? Tsaka marami kaming foodam. Hanggat marami kaming foodam, Peachy, pumunta ka Ikaw dito. na nga yan nung kausap ko nun. Tapos nagkakaso bigla. Anyway. Okay, sige. Hindi na lang natin po, mga Marites. Dahil si Gerald Napoles, hindi pressured na pambato ng Biba sa 2025. Si Gerald talaga. Yung movie niya, ang 10 utos ni Josh. Yun ang title. Oo nga. Kasi ang istorya nga ito is parang lumaki siya sa isang very religious family na araw-araw nakikita mo kahit sa CR may mga ribulto ng santo, ganyan-ganyan. Tapos bilang nagbago, kaya kita mo dito sa picture nila, si si Pepe Herrera na parang dinidemonyo siya o something. Satanas ang role niya dyan. Satanas. After niya maggumanap na Lods, di ba? Satanas naman siya. So, versatile. So sila magkasama dyan. At tapos hindi na si pressure kasi pambungad ka, babiriin mo ang Viva. Chuchucho, ang laking kumpanya. Tapos pelikula mo na pinagbibidahan ng isasalang agad ngayong January na di ba? So sabi naman niya, hindi naman daw kasi feeling niya, confident sila sa proyekto nila na ganyan.
Di ba? Ang ganda lang. Pero nakaka-intriga, no? 10 utos ni Diyos. Kasi Kay Diyos. parang kay Diyos. Kasi parang sa storya, matitest yung kanyang faith. Ano Yung na nga kanyang yun, diba? At thou shall not watch. Naku, mamaya hindi nga Thou shall panoorin. not Mamaya hindi nga panoorin. Lagot. Thou shall not Sino watch, director? Marius Talampas. Yun. Pati yung pangalan ng director, ha? Unknown. Talampas. Hindi, talampas. Talampas. Actually, meron pa sila isang pelikulang Viva rin. Yung In the Name of the Father. In the Name of the Father. Si Macoy De Leon naman ang bida. Na meron silang press con sa February pa. Anong gagawin sa press con? May misa bago ang press con. Saan maganda? Saan gagawin ng misa? Sa Viva Max Studio? Hindi naman, grabe ko Sa naman. simbahan na all boys school. Doon Baka sa Quezon Lourdes. City. Baka sa Lourdes. Hindi, sila Claret. Di ba? Claret School, sa yan. Claret, oo. So good luck sa'yo, Gerald Napoles. Marvin Agustin at Jolina magdangal. Sinagot na ang isyong mas pinaburan sila sa Kim Pao. PhD? Yan, Ito na yan. kagabi pala, nagkaroon ng parang fan con or fan meet ang movie nila na XX Lovers sa Quantum ba ang tawag doon? Doon sa may Sky, ay sa may Quantum Sky. ba Hindi doon? ako invited. Doon sa may sa may Sa Gateway. Cinema. Bakit na naka-blouse si Gateway Marvin? 2. Ay, ang ganda niya. Nabet ko nga eh. Yun. Pinamay mo rito, di ba? Oo nga, di ko nasabi. Sarap. Tapos, Anyway, di ba nga, bago yan, nagkaroon ng issue. Dahil yung Kim Pao movie na, anong title ng movie na? Love Will Make You Disappear. My Love Will Make You Yun. Disappear. Sinasabi na kesyo, pinaburan daw ng Star Cinema ang movie ng Marjo or Marvin at Jolina in terms of playdate, kaya sila na-move. Kasi nga ang playdate ng Marvin at Jolina ay sa February 12 na. Which is a good playdate dahil Valentine's. So, pero alam mo, doon mo makikita talaga minsan yung mga kung ano-anong mga chismis, kung ano-anong mga na parang saan ba galing? True. Walang basis. Bakit? Diba? Bakit kamo? Ang XX Lovers ay hindi produced ng Star Cinema. Yun. This is produced by Project 8. Tama, baka magkamali kasi ako. Tama, Project 8. Project 8 Projects. Ayun. Ayan, Tapos parang din siya, co-produced din ng Cornerstone, ng Warner Brother Pictures. Yun, distributed. So, yun. So, talagang totally walang connection sa Star Cinema ang XX Lovers. So, paano? Sino nagbigay ng ilusyon na pinaburan sila ng Star Cinema. production against Kim and Paolo movie. So, wala talagang ganon, di ba? So, yun. So, sabi ko, nung kagabi, tinanong ko pa rin si Marvin at si Jolina. Sabi ko, siguro magandang manggaling din sa inyo, linawin ninyo. Kasi, although ngayon, nakikita namin kami na hindi pala siya produced ng Star Cinema. Kami mismo, self-explanatory na wala naman palang ganon. Kaya lang, nagkaroon na ng ganong notion, nagkaroon na ng ganong issue na baka mamaya pwedeng makanega dun sa movie. Di sabi naman ni Marvin, ayun na nga po, galing na nga rin po sa inyo at nalaman nyo nga po na this is not a Star Cinema produced. But actually, ang nagkonsepto nito, si Director Net Hadaune, ang director nito ay si Direct JP Habak, which is magagaling, di ba? Talagang inspired sila dun sa love team ni Jolens at ni Marvin from way back, 90s. Oo. Kaya nung gumawa sila ng script na talagang swak sa dalawa. Ako din personally, sabi ko, may chemistry pa ba itong dalawang to? Meron pa bang kilig? Kasi di ba, may asawa na si Jolens, may dalawang anak na si Jolens, si Marvin naman ay May anak na rin. May anak na rin. At saka matagal na, di ba? Parang yung bang
chemistry or yung formula ng love team nila nung 90s na pa-cute, kasi sila yung may kilig na patawang love team, di ba? Yung iba kasi drama love team talaga, pakilig-kilig sila, kinikilig ka na, matatawa ka pa, ganon. In fairness, meron pa talaga nga. Di wala talaga, hindi ako nagkapakita yun, pinapanood ko lang sila. Lumabas sa screen tinuturo ka ni JL, lumabas sa screen si Jolene, kumanta ng Tameme. Di wala lang. Lumabas ngayon si Marvin. Yung usual nila dati na, yung parang, wala. In fairness, may kilig pa rin. Patok na patok kay Rose. Totoo. Aray ko, pumasok yung lapel sa puwet ko. Ayun na. Totoo, kasi pwede ako magsalita dahil totoo naman yung sabi ng isang dito, dahil talagang I was there during those time na, my God, mula gimmick days Oo, and na-witness everything. naman. Na-witness talaga. At naramdaman, yun ang importante Oo. dun eh. Kaya, kagabi din pinakita yung official trailer. Maganda. And it was also shot in Malta. May mga Malta? shot sa Malta. Kasama din sa movie sina Loisa Andalio na anak na ni Marvin at ni Jolina. Si Loisa? Pwede naman talaga. Hello. Grabe. Pwede. At saka si JK Labaho. Anak din nila? Baka naman jowa naman yung Loisa. Pero hindi, maganda yung movie. Saka, proven naman natin to mga Antoinette Sadaune, JP Haba. So, bigyan natin ng chance. Sabi ko nga, sabi nga ni Marvin, ako, mga lumang tao. Ganyan ang term pag before. Sana yung mga lumang tao patuloy silang suportahan ngayon. Baka na-miss nyo na yung chuba-chuchu nung dalawa. At, yung mga bagong tao ngayon, tingnan nyo kung paano naman yung love team before. Yun na. So yun. Fairness. Yun lang. At eto pa. Klaro yun na. Additional, sabi ko, ito sa Tagal, kasi ang hirap magtanong sa inyo Kasi pag nagtanong ako, baka pagtawanan nyo ako. Dahil, syempre, kahit paano, alam ko naman na yung mga kaganapan nun. Pero sabi ko, ano ba talaga? Never bang naging kayo, even once, twice, thrice? Kasi, ako, Tingin mo, naging sila? tingin ko, Napaniwala nila si Rose. No. Kahit paano, nagkaroon. Nagkaroon ng anak si Marvin di ba? Kahit paano nagkaroon, promise. Ngayon, sabi ni Marvin, nung araw kasi, hindi naman uso nun yung mga in a relationship or mga ganong label. Yung mga ngiti nyo. Basta, nung time na yun, sinasabi naman daw nila na sila ay naging MU. Which is Marites University. Mutual understanding at that time. So, nainagrihan naman ni Jolene, pero never sila nag-date na dalawa lang. Never. Kasi hindi umubra kay Daddy June. My good daddy. Oo. So, iba na lang ang dinate ni Marvin. Kasi hindi yung pwede nanay ng i-date anak si na. Jolina. Baka. Kaya nagkaanak Pero siyang hindi. kambal. Kaya din daw sila ngayon ganito. Naniniwala naman ako. Kaya din sila ganito ngayon. Even si Mark Escueta ay very supportive sa dalawang yan. Kasi nga, nakikita nila na wala naman, hindi naman naging kami. Na ganun kaseryoso. Correct. So, yun. So, anyway, sa February 12, supportahan po natin XX Lovers. At ayun na, nasagot na, hindi sila pinaboran. Hindi naman pala Star Cinema. Hindi Star Cinema. Ba tinutulungan lang ng Star Parang Kasi- hindi nga rin Ay, hindi rin Kasi tinutulungan. distributed by Warner Brothers. yung At pala saka, eh. So, wala talagang connection sa Star? Wala. Wala. Project 8 Project ang talagang producer. Tapos Cornerstone, tapos sila, I think kay Antoinette Sadaune to, no? Yun. Okay. Yung Dan Biliaga. Okay, dire-diretso tayo mga Marites. Ito, Cup of Joe sold out ang ticket after 4 hours of release. Wow! Alam mo, sorry, gusto ko makita yung picture ng Cup of Joe. Ayan sila. Di ba? Sa Baguio yan. Di ba? Alam mo, excited na Doon excited sila sa Baguio. Oo, sikat iba? sila. Meron na taga Baguio, merong taga Nueva Ecija, karamihan. Doon sila nag-aaral. Parang sa Sa St. school lang, Louis ba? St. Louis lang sila. Kumbaga, kumakanta-kanta lang sila. Tapos biglang niyaya sila doon sa isang school program. Mga taga Baguio. Doon lang sila St. Louis nag-aaral. Hindi ba taga Baguio iba taga Nueva Ecija o sa ibang malapit na probinsya. Bagong grupo to. February 8 and 9. Hindi matagal na yan. Di ba? Kilala yan ni Sian. Hindi nga. Oo, kaya mga Gen Z yan. Ano mga kanta Oo, nila? diba? Ano mga kanta nila?
Si Gio nanood na nung unang concert nila sa New Misteryoso. Frontier. Yung kanilang concert titled Silakbo. Silakbo. Yung po ang name rin ng kanyang album na yung mga kanta dyan ay maririnig dun sa kanilang album. De kanina, excited na excited yung buong staff. Kilalang kilala nila yung Cup of Joe. Mga kaidahan. Akala nga nila Oo. pupunta. Mga bata yun, yung mga bata Ang mga Gen Z lalo high kilala school pa yan. lang yan nung nasa Viva. Nung madiscover ng Viva, ngayon, college grad na yung ilan dyan. 5 lang sila. 5. Tas- Puro boys. Yes. Viva artist sila ngayon. Anong pinagkaiba nila doon sa mga SB19, sa mga BGYO? Mas nauna, mas pop talaga yung iba to parang Kumbaga Alternative. Parang ganon. Indie yan, pero Spotify lang yan, biglang boom, na single sa Hugot-hugot, ganyan. Meron Hindi din naman. gano'n, parang yung kanta Alam nilang nila eh. Silakbo, parang meron daw, kinuwento nila yung Silakbo, yung stages of grief, ba? Sabi akala ko na, Sinasabi. Ang hirap Silakbo i-spell yung stages of grief. Ang hirap naman nung grief. Parang ang lalim ng Oo, hugot naman, na yun. parang gano'n pa, di ba yun? Parang move on, bukod sa move, meron pa. Lance, Parang may mga tunuhan stages mo nga of yung grief. Silakbo. Anong verse. konti lang. Hindi, Ha? title yun, title Kaya album. tunuhan nga nung, alam mo ba, Jin? Hindi. Hindi rin eh. Nasa isip ko talaga, Silakbo. Kasi si Rose ang hingi talaga ng Parang- ticket para sa anak niya, di ba? Parang title ng Sa G. movie. Hey, Pero na naman ni iba, Gio February yan. 8 Banda ba? sila. February Ayan, 8. February 8. Malabo Wala yan. na raw May eh. ganap. Sold out na raw eh. Kaya nga Ayan nga nangyayari- in 4 hours na sold out, 2 nights pa din. Yes. Kaya Congratulations naman sa mga bagets pa Uy, ba yan? pasensya na ngayon wala sila narinig. Ako rin ngayon lang. Hindi kasi nga, sila, Gen kumbaga Z, sikat sikat na sa sila Gen Z. sa Baguio. Parang, kaso, di ba, dahil nga sa social media, kahit na nasa Baguio sila, ang dali nilang naging makuha, aware sa kanila kahit na wala sa Baguio. Kasi mga performance sila Oo. nakupost. Maraming ganong mga banda na nagsimula May simula. lang. YouTube, mga ganon. Spotify, Pero may million followers siya. So, nakuha sila ng Viva at last year, nagkaroon sila ng I think that was their first concert dito Sa sa New Manila. Frontier. Sa New Frontier Theater. Ang ganda ng production kasi, ayun. Kasama mo ba? Panood ba? Napanood ni Gio, di ba? Oo. Super watch siya na kinulit-kulit ako sa ticket. Oo. Na ang ganda daw. Maganda daw yung performance talaga. Magaling. Bini o Cup of Joe? Mahilig siya sa mga banda at sa mga Pero bilib ako talaga sa'yo. Marami naniniw. Ang galing mo raw sa mga ganyang Gen Z at mga... Tsaka in fairness, ikaw ang nag-line Sa up. Viva Records yan. Invited siya sa Viva. Pag Viva Records. Silakbo, kaya... Banda daw yan. ba't Basta hindi mo alam yung- musikero. na gusto kong panoorin. Oo, gusto niya, in fairness. Kaya Wala ticket. Nahingi na apo niya. Alam mo, pag yung Silakbo, naisip ko yung kantang Himala. Sorry. Ano ba yung Silakbo? Kantahin nyo nga. Sian Sampulan mo nga kanta kami nga siyan. Ayan Bawal eh. dahil baka makapiright. Huwag niyo nang ipilit. Pakantayin lang naman ng Panoorin niyo na konti. mamaya, ay pakinggan niyo. Misteryoso. Misteryoso daw. Basta. Kilala mo ba ang mga pangalan ng 5 na yon? Kahit isa. Hindi. Meron ding Joshua, meron ding Estel, ganon. Basta dalawang apelido Sa mga Fernandez. underground yan, na nagsimula. Ang galing. At least college graduate na silang lahat ngayon. Yes, dati nung high school pa lang. So, ang tagal na Ang tagal na pala. nila sa Pero alam mo, ang Viva. dami naman talaga mga banda. Oo, kahit mga magagaling. singers na yung mga locally, di ba? Hindi lang kumakanta nabibigyan ng sa break. libro. Pa nga sila. Oo, mas magagaling pa nga minsan eh. Naalala ko tuloy yung naalala ko yung Sweet Notes, yung may na-manage kong Sweet Notes na popular, kilalang kilala sa Hindi namin kilala. Actually, sino ba yun? Sino ba yun? Uy, kilala yun? I-search nyo naman. No. Yung mag-asawa. Oh, Nako. mag-asawa pa pala. Mag-asawa sila. Oh, Sweet Notes. Babae sa lalaki. Ay, Jeff, parang kilala ko yan. Oo. Sweet note? Sweet Notes. Oo, naalala ko Ibang na. notes ang alam mo eh. Ikaw naman, sige na nga din. Alo, katumangat ko. Teka lang, anong translation ng Sweet Note sa Tagalog? Matamis na bao. No! Ano? Direct translation! Direct translation. Yes. Matamis na nota. Yun lang, tinatanong ko lang. What do you mean? Ayaw ni Fining. Ay, Ayaw ni Miss Jack. Garcia? Ayaw ni Jack. Ikaw alam mo, talent ni Ito. Sweet Note, kaya ikaw ang nagpangalan. Pilitin natin Next. maging guest dito yung Cup of Joe pag may Joe. Yeah. Try Wow. natin, di ba ang hirap? Cup of Joe. Cup of Joe. tawa ko si Di ba, Gio. di ba nadala mo din sa Agsunta, di ba? Gusto kilala ni Gio to. Oh. Nanood
Nanood na nga. Nanood Super na yan. kinulit na nga ako sa Oo. ticket niya. Gio nga kami nga bigyan mo ng info tungkol dito. In fairness kay Gio, correspondent talaga, no? Alam mo, dapat bigyan na siya ng TF. And speaking of banda, ito na guest natin, Agsuntaban, magkakawatak-watak na, PhD yan ito. Sino naman si Yes, Agsuntaban? actually nalungkot ako Naging na guest nalaman dito. ko to. Teka, ano ka ba? Gines natin yan, di ba? Tumugtog dito. Yes. Oo, yan. Si Agsuntaban composed of 4 members. Joss, Ay, yung memorize Jai, niya yun. Mikel, and Stephen. Okay. Nitong January lang kasi, kinasal si Joss. Sino si Josh? Jami Josh din pala yeah. dyan. Sige, hanapin nyo, sino si Joss dyan? Ewan mo. Ma'am. Hindi ko na maalala. Sige, anyway, go. Si Joss yung Nakasalamin na, nakasalamin, ano? oo. Oo. So, kinasal siya ngayong January. Dito na medyo umingay, lalo na doon sa mga nandun sa wedding. Oh. Dahil wala yung 2 member nung wedding niya. Ang tagal na magkakasama ng mga yan. More than 10 years na yata or 10 years. Oo. They all started din. Parang Cup Eskwela. of Joe na underground din. More on sa YouTube, di ba? 1 million followers na sila even bago sila ma-discover ng PPL. I mean, mapunta sa mainstream, mag-star music. So, ang dami nilang pinagdaanan. Kaya nakakalungkot naman kung dahil lang sa kung ano man, magkakawatak-watak to. So, during the wedding of Joss, sino mag-aakala na wala doon ang magkapatid kasi yung dalawa. Si Mikel at saka si Stephen. Naalala ko yan, diba? magkapatid. Yung 2 magkapatid, wala nung wedding. Ang nandun lang ay si Jai. So, May intriga. Jaire. So, nagtaka silang lahat na bakit wala? Nung mo kasi hindi nakaluan. Okay. So, Alam mo, salbahe ka talaga. may pagkasalbahe talaga yan. Napaka-ano mo. Natanggal? Oo, yes. So, nagtataka sila. Syempre, doon nilang yung iba sa management, like sa PPL, I'm sure may idea sila. May alam sila ano nangyayari. Pero sa Nasagot ba yung tanong na yan kung ba't wala eto yung na. So, magkapatid? nagtanong ako. Siyempre, Oh. sabi ko, bakit nga? Parang napaka-imposible na sa wedding pa sila wala. Sa dami ng milestone sa buhay nila, magkakasama sila, wedding wala. And nalaman ko rin na supposed to be part of the entourage talaga yung Dalawa. Pero siguro, on the later part, tinanggal o nawala na. Aray ko. So, but they still work together daw. Pero talagang parang gano'n na lang. So, may threat. May issue May nga. threat na Oo. pwedeng madisban, magkawatak-watak. Sayang naman. But I think, tinanong ko din yung kanyang manager, si Perry. Siyempre, ayaw naman i-divulge ni Perry talaga kung ano nangyari kasi hindi naman niya ano yan. Pero lahat sila nagho-hope na magkaayos. Kung ano man ang naging gusot, kung ano man ang hindi pagkakaintindihan, sana mapatch up, Maayos, Kasi maplansya. sana isipin nila yung Pinagsamahan taon nila. at yung grabing mga pinagsamahan nila. Sayang naman talaga. And ang Agsunta kasi co-managed na rin siya ng Cornerstone PPL at Cornerstone. And they still in Star Music. Nung gines natin sila, parang 10th anniversary ata. Yes, oo. Diba? So parang pasayangin nyo ba yan? Baka tampuhang magkakapatid lang ito. Pero or hindi, ano. para sa wedding ay wala ka, Well, di ba? Para Siyempre, may mga ganun pa, pero tama ka, sana nga maplansya, kasi sayang yung mga pinagsamahan at considering, wow, 10 years. Di ba, ang dami nyo nang nagawa, ang dami nyo nang Oo. na-achieve. Ano yan, June? Basta Babadot ka na kumakain kaagad, maaga pa. Maaga pa mag-Sharon. May blind item pa tayo, So June. anyway, ano ko lang, hindi pa rin sigurado, hindi pa naman talaga sila nagdidispan. Hindi pa naman, pero... Sabi ng management is, Okay, kung Hindi pa naman, naman. mo mag-away. Pero pa kayo? syempre, Ayan. alam naman Ang natin tingin mo na din. Nangyari. Nag-pick up. ano sa mga staff. Okay. Hindi nila kaya na kasi kumakain sila. tinatanong ko si PhD na since May mga PG rin yan. Yes. co-manage pa din pala ito ni Mr. Perry, baka hindi pa naman nagsasabi na Hindi talaga pa naman. na-disband Pero na sila. syempre, alam naman natin ang mga banda, usually yan, nadidisband kapag meron ng mga Personal, disgusto, personal oo. na conflict. So sana kung ano man yung personal conflict na yan, Mikel, Stephen, Joss, and
Jai. Ay, sana maayos. So, Okay. yun. Okay, mga Yun Marites. Enjoy ba kayo sa aming sa aming pagkain? Oo, di ba? Tsaka yung kitang-kita, dumudot-dot Parang ng testa po Shanghai. yun. Hindi pa po sila kumakain kahapon pa. Hi kay Yuki Monroe. Oo, Yuki Monroe, thank Wait, you. recess pa pala, wait. Hindi na, wala nang sweet, wala nang Wala, wala na hello ba? lang ako. Okay. Kayo naman. Okay mga Marites, yan po mula po sa Marites University, yan po ang ating isang linggong Cheers, Chismis! Susunod na ang Dahu Abanga.